Ano na parang problema mo? Yung manugang ko po, under observation po yan. Ha? Kasi naka-open daw po yung cervix niya kahapon. Oo. Tapos hanggang ngayon po, may na-obserbahan po siya. Kaso yung tiyan niya is 7 months, may 8 months po Mm. sa 21. So, Mm. ang kwan po ng doktor, hanggat maaari, paabutin sana ng 9 months bago siya paanakin. Mm. Kaya na-obserbahan po bakit umihilapit siya. Mm. Ano nga palang pangalan mo, sister? Grace po. Grace. Grace. Oh, praise God. Taga Bulacan kayo. Diyan sa may Marilao, Bulacan, marami akong may kapatid nga ako diyan. May mga pinsan ako diyan. Nandiyan si Pastor o Reverend Roberto Lagurit. Ang mga anak niya, apat, puro na mga ano yun, lisensyado, mga ano na sila, professional. Ang kanilang kabuhayan noon, magkasama kami sa paggawaan ng alahas noong 1984. Ayun, yung asawa namin niya, dating ano lang yun, tauhan dun sa isang ah, silang magkapatid sa parang ano, yung RC yata yun, parang gano'n. Oh. Marami kami mga kamag-anak dyan, Marilao, Bulacan. Saan ka ba sa Marilao, San Bulacan? Jose del Monte. San Jose del Monte. Doon kila ano, Eh, malapit ka ba sa Gaya-Gaya? Apo. Sila Ayun. po, mas malapit sila. Ay doon. Taga-Mason po sila. May pastor akong mga kaibigan din dyan sa Gaya-Gaya. Oo. Sila si Pastor Saldi Villamel. Sila sa Pampalay naman yun. Sa Pampalay, Bulacan. Del Monte pa rin yun eh. Apo. Ako sa Gaya-Gaya, si ano, babae na pastora, Bisaya. Mamaya, maalala ko pangalan. Oo. Ang sayo, anong barangay, anong sityo mo? Sityo ka? San Jose del Monte po. Sa may Francisco Homes po kami. Yun talaga. Ay, Francis. Francisco Homes. Francisco Holmes. Francisco Teka, Homes. baka kilala mo si Reverend Art, dating pulis, SPO4. Nasa Veras. Vice Chairman siya ni General Laurelia. Pero patay na. Ay, wala. Taga-Samar yun. 12 ang anak noon, ang daming anak noon. Taga dyan yan sa inyong lugar. Meron pa akong naalala din na taga dyan sa inyo. Si nanay, tawagin namin nanay. Doon yun sa amin dati nakatira, si Amor. Nanay Amor. Yun. Manawagan kayo sa kanya. Nanay Amor, ako na lang. Nanay Amor, nandito ako sa tabi ni, anong pangalan mo ulit? Si Sister Grace. Taga inyo pala ito. Nandito kami sa may hospital ng sa Libor ba to? Quirino. Kasi sumama ako sa aking kaibigang si Edgardo Gasis. Nandun rin siya sa ano siya, yung may problema sa utak, nana daw sa utak. Si Sister Grace naman, merong sinamahan, inobserbahan, o tungkol sa Ano po? Panganganak. panganganak. Oo. Ayan. Yan, nag-vlogging kasi kami Nanay Amor. Kung narinig mo, kumusta ka na dyan? Magpakalakas ka sa biyaya ng Diyos. Mag-attend ka dyan. May mga gawain dyan sa San Francisco, Bulacan. Oh. Magandang hapon sa iyo, Nanay ha, Nanay Amor. Sabidra, apelido no, naalala ko na, Sabidra. Oo, matagal na kasi kaming hindi nagkita. Siguro mga 19, ano pa yun, mga 1995. Magkakakilala kami sa Kupang Antipolo, 1990. Ganyan. Sila yung mga ano ko, mga member din doon sa gawain sa Kupang Antipolo. Ako ang unang pastor diyan.
Ngayon, 7 na ang church dyan. Ang nagpastor sa aming dating pinaglingkuran ay si Pastor Jimmy Magan. Ako'y na-promote ako 5 years na ngayon, bishop. Yan. Kaya, kumbaga, iniikot ko na lang yung mga pastor na aking pinagdi-disciple nung araw. Pero meron akong mga bagong ano ngayon, nanay, mga disciple, bali 18 sila. To become a pastor din. May dalawa na akong bagong naordinahan na pastor, si Reverend Artemio D. Momo, si Reverend Mariano Cababan Junior. Ayan. Kayo naman, sister, iba ang ano ninyo? Iba ang problema nyo kay nanay? Ano naman problema nyo? Yung asawa ko nito, inaobserbahan ko kasi walang heartbeat kanina yung bata, pero ay kahapon pa. Opo. Yun ano ang alam namin, ang alam ko ano. Okay naman daw yung malugang ko to. Ah, So, yun lang po ang alam namin. pero okay naman. Mayroon kayong ngayon pala kayo kumain. Kami kumain na kanina ng saging na hinog. Ikaw, sister, kumain ka na ba? Hindi pa po. Bakit? Hindi pa po nagugutom. Ganun ba? Kailangan po biglang. Sobrang init. Oo nga naman. Ako nga, malapit na maubos ko yung ikalawang buti na tubig. May dala-dala ko galing sa bundok kasi may sarili kaming balon doon. Mayroon akong dinidevelop din na swimming pool. Oh. Isang tipolo po yun. Kupang Antipolo din. Ang lupa ko doon na natitira out of bali, una, 16 hectares, binibigay ko doon sa mga kaibigan kong mga pulis doon sa Lot 4 yun, Kupang din, sa baba, sa taas lang ng bahay ng mga anak ko. Yung una kong bahay doon, sa Pagray, 1987. 1994, nag-Bible study na ako doon sa kabila, sa Kupang. Ang trabaho ko noon ay gwardiya. Matagal ako nagwardya sa Union Bank, Marikina. Yan ako naging OIC. O yan. Sa Quiapo, nagiging OIC din ako dyan. Sa PNB. Sa Hotel Nico, naging official din ako dyan. Sa Tiktay Tower. Sa Tagaytay City. Sa DAPS Pasig. Ganun. At yun, dahil may kapanawagan sa akin ng Panginoon, 1983 pa ako nakakilala sa Diyos, kaya pinag-aral din ako nila, nakatapos, 1996, in-ordain ako na pastor. Hanggang 2017, nagpapastor. So, ayan na si ating Edgardo Gasis. Yan lang po kayo. Hindi po. Hindi po ako. Hindi po. Hindi po. Okay lang. Sige po, Wala po kwento tuloy na lang po po, si tuloy lang. May pasyente kayo, di ba? Meron po. Very good Pero po. hindi naman po. May in-interview ako kanina dyan, yung namatay daw yung kanyang pamangkin. Ando na, tinatawag. Upo po kayo kasi tuloy yung ano. Anong Ay. maitulong sa iyo? Hindi po, okay pa naman. Upo ka lang, sister, huwag ka mahiya. Anong maitulong? Ano bang problema? Ano bang sakit ng pasyente mo? Ano lang po siya, under observation po yung ano. Kasi po, Ano bang karamdaman? manganak po yun, conservative po kasi siya, pero wala pa siyang kabuuan. Wala pang kabuhayan. So under observation, ibig sabihin, may nagtutubig, Ano may po, tumutulong tubig or nagdudugo. hindi po, open cervix na daw po siya. Open cervix na.
Eh, kaso ano pa lang, 7 months, mag-8 months po yun siya. Yung Oo. gusto po ng doktor, paabutin po ng 9 months bago siya pa. So magtagal siya dito kasi Hindi po, pauwi. pwede po pag po okay na po siya, at mag-close yung cervix niya, papauwi. O kasi wala pang magwawalong buwan pa lang. Kasi hindi pwede yung mga anak ng 8 buwan. Dapat 7 months. Tapos kung hindi kaya ng 7 months, abot ng 9 months. Ayun. So, observation, it's either discharge mo na siya pagsamantala. Ayun. Yung pala. Ilang taon na ba yun? Bata pa, siyempre. 31 po. So pag ganyang bata pa, merong kunting babayaran pag hindi dumaan sa malasakit. Hindi lahat libre. Kasi ang libre yung senior. Senior. Ang libre lahat. Pero pag yung ganyan may bata pa, may matitirang konti na babayaran. Pero kung magaling kang mga suweran, Di ba pwede i-under sa ano, PhilHealth? saan po? PhilHealth. Sa PhilHealth. Oo, meron din sa PhilHealth. Pero hindi rin talaga totally. Oo, kasi nga iba kasi yung mga ano eh. Hindi totally na ibawas. May natitirang konti. May babayaran. May babayaran pa rin ng konti. Pero, Hindi na masyado malaki. pero kung may indigency, Oo, yun. Yun. pwede. Yan ang sisir. Tama ko nga pala, oo, kasi nga hindi cover kasi yung ano eh. Kasi hindi naman kasi sa ano eh, under ng pagpupuntis, di ba? Pagkakanak, kaya wala pa rin. Kaya yun lang kung kailangan. Sabi naman kasi totally okay na naman ayos yung namin ng pakialam ng mga requirements. So yung time na rin namin naman yung ano ng doktor. Kaya naman rin yun. O kasi may infection nga mo, di ba? Oo, ayos na naman namin. Ito na kami sa ano, mga requirements na para mag-move siya. Kuya, ano pala siya? Kumpare ng aking kapitbahay. Oo, kumpare pala ng aking kapitbahay. Yung presidente ngayon Pasig doon. sila. O, Pasig sila eh. Magkakilala tuloy kami. Nagkakilala tuloy. Oh, nakarating na pala siya sa aming lugar. Oh. Nakarating ko ako sa bahay nila. Hindi pa na Bundok. yung lugar lang. Oo. Pero si Paring Joe, yun pala yung bagong presidente. Ayan na ang presidente ngayon doon sa amin. Yung kumpare niya. Ay, cellphone din na makikita. Oo. Sige. Ayan. Ayan. Kaya nga, So nagkakilala tuloy. Maliit lang mundo. Oo. talaga eh. Maliit lang mundo, no? What a small world. What a small world. Oo, talaga ano eh. O, kuhanan mo sila dito yung nurse. Ayun sila, yun Tayo sila. ka, yung sa likod. Okay na. Marinis ba daw kayo? Wala pa sinabi. Wala pa. Pero yun naman tayo. Ayan yan siya yung manamatayan. Sige, mag-usap kami. Sabihin mo ulit. Tutulungan kita sa kamatayan, di ba? Kamatay na. Asan lang yung patay? Nasa ano pa po. Sige, sige, sige. Pupunta po muna ako sa malasakit. Malapit na yung number ko. Malapit na. Babalik mamaya. Doon din yung anak ko. Pero pag ang pasyente mo ay namatay, matutulungan kita. Sige, bigyan kita ng lahat ng detalye tungkol sa pagkamatay. Oo. Kung paano ilibing, paano sunugin. Oo. Sige po, mamaya na lang. Sige, mamaya. Kasi hindi pa rin ma-release yung ano yung... Pupunta mo na yun sa morgue. Oo. Hindi kasi yung ano, yung pasyente, siyempre, pa siya. Ma-release na yun. Hindi pa.